Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na labanan ni Chen Fan ang grupo ng second disciple ni Grandpa Chen ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay patungo sa tuktok. Grandpa sambit niya sa kanyang isip sana lang daw ay hindi niya na muling makita pa ang disciple ni Torito dahil talagang hindi siya mahusay pagdating sa pagpapatawad. Well, speaking of which, kung iisipin niya raw mayroong dalawang strange points sa naging journey niya rito. Una, although si Gui Chi ay napaka-experience na sa Jindan Life and Death Battle ngunit ang naging paglalakbay nila ay naging napaka-smooth sa hindi kapani-paniwalang paraan. Ang isa pang bagay bago siya pumasok dito ay sinabi ni Master Hu na maraming mga extraterrestrial forces ang magpa-participate ngunit bakit wala siyang nakitang sino man, kung makakahuli raw sana siya ng ilan sa mga iyon makakakolekta sana siya ng ilang impormasyon patungkol sa kanyang family. Well, di bale kung talaga mang mayroong kakaibang nangyayari dito o wala, bibigyan niya lang ito ng isang slash at kukunin ang first place, kukunin niya ang soul transforming grass para sa kanyang grandpa. Makalipas ang 3 araw, isang araw bago magtapos ang Jindan Life and Death Battle dalaang kung anong supot, ay narating na ni Chen Fan ang tuktok ng bundok. Siya ngayon ay nasa hagdan na, isang hagdan patungo sa ring. Umano'y bago siya tuluyang umakyat dito ay umikot-ikot muna siya ng ilang beses sa buong kabundukan at naka-encounter ng mga average na mga teams. Nakuha niya ang mga resources ng mga iyon ngunit wala siyang nakitang anumang extraterrestrial forces. Ito raw ay napaka-strange. Hindi raw ba kaya nasa stairs at mountain road dumaan ang lahat ng mga malalakas na team? Nagtataka raw siya kung nandito na sa itaas ang mga iyon. Hasambit ni Miss Li Xianer nang mapatingin sa ngayoy nakasuot ng maskara na si Chen Fan. Napatanong kung ito ba ay isang lone wolf, o iniwan nito ang kanyang team. Napatingin din ang isa pang grupo sa ating bida. Wow, sambit ni Miss Chen Yu, ito raw ay nag-iisa at ang tinahak nito ay ang Wild Road, malamang ito raw ay magaling sa paglaban sa mga demon beast at traps. Idinagdag ni Gao Zenting na ngunit iyon din ay nangangahulugang hindi ito mahusay laban sa mga tao. At malamang ang magic weapon daw nito ay average lang. Hindi tugon ni Miss Chen Yu. Tingnan daw nito ang nasa kamay ng taong iyon, 1, 2, 3, nasa 7 o 8 storage bags daw ang hawak nito na nangangahulugang pinabagsak nito ang at least 2 team. Ngunit malamang tugon ni Gao Zenting malamang patay na raw ang mga kasamahan nito. Sino raw ba ang stupid enough na pumunta rito sa Jindan Life and Death Battle ng mag-isa at paghawi ng shot? Mapapansing 3 grupo na ang nasa ring. Well, bungad ni Chen Fan, napatanong kung ano na ang gagawin nila. Sinabi ni Miss Li Xianer sa isang grupo na pagkatapos ng sunset, ang Great Melee ay magsisimula na at ang sino mang manatiling nakatayo hanggang sa sumikat ang araw bukas, ay ang siyang tatanghaling kampyon na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Agreed, sambit ni Chen Fan sabay upo. Makalipas ang ilang sandali ay naganap na nga ang sunset at nang tuluyan ng lumubog ang araw, ang halos lahat ng mga kalahok ay sumugod patungo kay Chen Fan. Hasambit ng ating bida, mukhang ang mga ito raw ay nagkakasundo sabay cast ng kung anong art. Idinagdag na hindi naman kaya na pagdating niya pa lang ay nagkasundo na ang mga ito, ipinirform ang 8-gate divine formation na siyang nagpatalsik sa mga sumugod. Hasambit ni Miss Li Xianer, umano'y ginagamit nito ang kanyang immortal will at true chi flow upang makontrol ang powdered spirit stones, at mukhang nakapaglatag na ito ng defensive array kanina. Papaanong nangyaring hindi nila ito napansin? So pa-sarcastic na sambit ni Chen Fan, nagkasundo ang mga ito na unahin ang pinakamahina. Hasambit ni Xing Yu, ito raw ay isa lamang tortoiseshell na balot ng apoy. Gagamitin niya ang mountain true form upang durugan ito. Yumanig ang buong paligid sa tindi ng impact. Napasabi si Senior Lin Qingzhou na mukhang nagamit ni Xing Yu ang halos kabuuan ng kanyang lakas sa atakeng iyon, gaya ng inaasahan sa young powerhouse na sinusubukang i-build ni Lord Yishan at ng Li family. Saad ni Senior Dong Hao habang napatanong naman si Miss Chen Yu kung nagtagumpay ba ito. Of course, tugon ni Xing Yu, umano'y ang kanyang mountain true form ay isang divine golden core. Gayunpaman, pagtila ng usok ay nagtaka sila nang hindi nila makita si Chen Fan at ang inaasahan nilang bangkay nito, mapapansin ang crack sa space.
Nagulantang sila nang mapansing mayroong atakeng lalabas mula rito. Sinigawan ni Senior Dong Hao si Xingyu na bumalik. Gayunpaman mukhang tila hindi nito may galaw ang kanyang buong katawan, buti na lang at agad na kumilos si Miss Li Xianer upang i-deflect ito. Mula sa void ay dahan-dahang lumabas si Chen Fan nagsabing hanggat ang performance requirement ay hindi ganoon kataas, ang ganitong uri ng disposal seal na maaari mong magamit upang tumalon sa space ay hindi ganoon kahirap na gawin. Sinabi ni Miss Chen Yu na mukhang itinago raw pala nito ang kanyang sarili sa space gap, at sa malakas na boses ay ini-announce ni Chen Fan na wala siyang problema sa 1 versus 8 gayunpaman, ang mayroon lang siya ay iisang 300,000 years old na spirit artifact. Ito ay hindi sapat upang paghatian nila. Ha 3,000 years old, sambit ni Miss Chen Yu sa kanyang pagkabigla na patanong kung saan niya ito nakuha. Napasabi si Gao Zhenting sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ito ay related sa isang Ram-Ord na Divine Lord na hamuli ng mag-isa sa Sword Thunder Essence doon sa third layer ng linyang atmosphere. Ano raw ba kaya ang maaari nilang gawin upang maging acquaintance nila ito? Nabahala ang iba, sila ay natatakot na hindi nila kayang i-deal ang kapangyarihan na nasa likod ng taong ito, nang biglang hinugot ni Miss Li Xianer ang kanyang espada at nagdeklarang lalabanan niya ito. Idinagdag sa kanyang isip na hanggat makuha niya lang ang Bottle of Sword Spirit na hawak nito, maaari niya itong gamitin bilang bride price. Tiyak na magmamadali si Chen Hao na pakasalan siya upang ito ay tuluyan ng mag-advance patungo sa God Transformation. Kapag ka nangyari yun ang kanilang Li family ay mas lalakas pa, at kapag ka naging alay na nila ang Zong at Chu family, natitiyak niyang kahit na yung Soul Formation Cultivator na nasa likod nito ay mag-aalangang maghiganti. Nagkatinginan ng mga members ng isang grupo, agad na umatras, humakbang palapit kay Chen Fan si Miss Li Xianer. Lumingon at idinagdag na kaya niya itong mag-isa, hindi na kailangang maging involved pa ang mga ito. Ano, sigaw ni Senior Lin Qingzhou, paano naman daw nila magagawang iwan ito ng mag-isa, at humakbang na rin pasulong ang dalawa. Halingon ni Chen Fan kay Xingyu, ano hindi raw ba ito sasali? Ngunit sumagot lang si Xingyu na ang pagtuunan na lang nito ng pag-aalala ay kung papaano ito makaka-survive mula sa kanyang mga seniors. Agad na inactivate ng tatlo ang isang array na tinatawag na San Yuan Pin. Hasambit ni Chen Fan, hindi raw ba't ang term na ito ay ang siya ring ginagamit ng mga Chinese Taoist sa Earth? Paanong nangyaring ito ay narito sa Star Realm na ito? Nag-infuse ng Chi Well, tatanungin niya na lang daw mamaya ang mga ito kung saan nanggaling ang formation na ito, sabay pakawala ng Great Grappling Hand, ngunit nagawa itong mapigilan ng tatlo. Hasambit ni Chen Fan, ginagamit ng mga ito ang laws of nature, kung ganun gagamitin niya rin ang kanyang Azurwood element, ngunit wala pa ring nangyari, kaya lumipad na muna siya paitaas. Muling sumugod gamit ang first form ng True Martial Sword na siyang pumutol sa espada ng tatlo. Sumugod uli gamit ang second form ng True Martial Sword, agad na nagpakawala patungo kay Senior Dong Hao, napasukan ng dugo. Gamit ang third form ng True Martial Sword ay inatake niya ang isa pang formation, napasukan ng dugo si Senior Lin Qingzhou. Sinigawan ni Senior Dong Hao si Miss Li Xianer na i-close ang formation, kaya ganoon na nga ang ginawa nito. Sinabi ni Chen Fan sa tatlo na wag ma-discourage ang mga ito dahil ang kanilang formation ay malakas, sadyang mababa lang ang kanilang cultivation level dahil kung tatlong mga soul formation cultivators lang ang nag-perform sa formations na ginawa nila, maaari hindi niya raw ito madidil ng ganoon kadali. Sinabi ni Senior Dong Hao na iyon ay nonsense dahil kung tatlong soul formation cultivators laban sa iisang Jindan cultivator lang, kakailanganin pa raw ba nila ng formation? Idinagdag ni Senior Lin Qingzhou na kahit na toothpick lang ang gamitin ng mga iyon ay sapat na upang talunin ito. Sinabi ni Miss Li Xianer na pagod na ang lahat kaya magpahinga na lang daw muna sila sa tabi ni Brother Qing, mag-take ng potion nang makarecover ng mabilis. Teka lang, sambit ni Senior Lin Qingzhou, ano lalaban pa raw ba ito? Sumagot si Miss Li Xianer na kailangan niyang makuha ang nasa kamay nito, nang biglang mayroong humakbang, tinawag si Chen Fan. Ikaw, sambit niya, nagtanong kung paano nito nakuha ang untold skills ng 5 Elements Immortal Sect. Nagtanong si Chen Fan kung sino ito, idinagdag sa kanyang isip na natutunan niya ang kanyang Azure Emperor body mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagtaka siya kung sino ito dahil sa kung anong stretch ng imagination na pakalabong ito ay ang anak ng Azure Emperor.
Sinabi ni Shao Qing na hindi raw ba kaya na ito ay ang salarin sa pagpatay sa anak ng Azure Emperor. Ano sambit ni Miss Li Xianer, anak ng Azure Emperor, sino yun at ito ay patay na? Kung ganun ganoon kalakas ang taong ito, Brother Qing, dagdag ni Senior Lin Qingzhou, nagtanong kung sino ang taong ito. Hatugon ni Chen Fan, pinatay niya ang anak ng Azure Emperor. Idinagdag sa kanyang isip na iyon ay nangyari sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya pa nakikita ang taong iyon sa timeline na ito. Ito raw ba ay dahil sa kanyang rebirth, ang kanyang muling pagkabuhay daw ba ay bumago sa kapalaran nito? Patuloy na nag-isip ng mga posibilidad si Chen Fan. Idinagdag ni Shao Qing na siya ay binigyan ng order ng Azure Emperor. Sila na nagmula sa Woodwalker lineage ay pinakalat sa universe upang hanapin ang salarin, hindi niya raw inaasahang makikita niya ito rito ngayon. Agad na nag-perform ng isang wood art, ngunit agad ring umiwas si Chen Fan. Napasabi si Gao Zhenting na si Brother Qing ay napakalakas, gagawin niya raw ang lahat upang mapalapit dito. Pagkatapos niyang mag-enroll nang biglang sumugod ang dalawang mula sa ibang grupo patungo kina Miss Li Xianer at Senior Lin Qingzhou na siyang ikinabahala ni Miss Chen Yu. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay bigla na lang sinalubong ng isang wood art ni Shao Qing, pinagtututusok ng mga vines, tuluyang nilamon na siyang naging dahilan ng kanilang katapusan. Sinabi ni Shao Qing na ang mga ito ay paharang-harang. Napasabi si Senior Lin Qingzhou na maliwanag na si Brother Qing ay ang siyang pinaka-breezy at gentle sa lahat ng 7 holy sons ng linyang, ngunit dagdag ni Senior Dong, ngunit mukhang ang lahat ng iyon daw ay ilusyon lang. Sinabi ni Miss Li Xianer na iyon ay dahil sa wala itong pake sa linyang, ang mahalaga lang para sa kanya ay ang patungkol sa impormasyon na nagkalat sa Bill Occasion, at isa pa natitiyak niyang ang lakas nito ay higit pa sa Jindan level. Habang pinagtatatagpas ang mga vines na sumusugod patungo sa kanya ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kung titingnan mo ang state ng taong ito, definitely ito ay hindi isang uri ng tao na mauupo at makikipag-communicate ng maayos, gayunpaman ang mahalaga lang sa kanya sa ngayon ay ang makuha ang soul transforming grass. Sinabi ni Shao Qing na gusto niya itong paalalahanan ng kaunti. Ang kanyang mga vines ay nagmula sa wood aura ng buong maliit na mundong ito, kaya ang Azure Sword Chi na mayroon ito ay walang magagawa upang matagpas ang lahat ng ito. Hatugon ni Chen Fan, sumugod kung hindi niya ito matatagpas lahat, maaari niya namang gawin ito sabay. Cast ng fire art, sinunog ang mga vines na siyang ikinabigla ni Shao Qing. Ano sambit nito? 2 sa 5 elements ang pina-practice nito at 2 pa talagang magkasalungat na attributes. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya alam kung gaano ba kalakas ang fire element nito, ngunit base sa napansin niya ito ay kasing lakas lang ng wood element nito. Kung ganon sa isang constrained environment na mayroon ng lugar na ito ang kanyang doppelganger lang ay hindi sasapat upang madil ito. Lumingon siya sa 3 tinawag na 3 losers at mga walang silbi na siya namang nagpa-react sa mga ito. Brother Qing, sigaw ni Senior Lin Qingzhou, umano'y sa nagdaang 10 araw ay winalis nila ng magkasama ang lahat ng mga harang patungo sa tuktok ng bundok ni hindi man lang ito nag-contribute ng kahit na kaunti, tapos ngayon ganito pa ang sasabihin nito sa kanila. Ngunit sumagot lang si Shao Qing na kung hindi siya ini-slow down ng mga ito mararating niya ang tuktok sa unang araw pa lang. Qingzhou, sabat ni Miss Li Xianer, tumigil na raw ito, hindi na ito yung Brother Qing na kilala nila aling kay Shao Qing, ngayon tatanungin niya raw ito. Ito pa rin daw ba ay nakahandang lumaban para sa Linyan Academy para sa kampyonato? Sumagot si Shao Qing na sa kanila na ang larong pambata na ito. Idinagdag kay Chen Fan na sa pagkakataong ito marahil totoo na hindi niya ito makokontrol. Ngunit na-memorize niya na ang special fire at wood aura na mayroon ito, kaya kapag umalis siya rito't ibahagi sa kanyang mga doppelgangers ang patungkol sa impormasyong ito. Ito ay makakaabot na sa kaalaman ng buong 5 Elements Immortal Sect, kaya maliban na lang kung hindi nito gamitin ang kanyang Azure Emperor Longevity Body sa natitirang parte ng kanyang buhay, wasakin ang kanyang sariling foundation at i-reforge ang kanyang katawan, hinding-hindi nito maiiwasan ang siege ng 5 Elements Immortal Sect. Warm reminder, dagdag niya pa, ang Azure Emperor ay nasa half-step na ng Dao Fusion Realm, kaya kahit na ito ay isang Yuan Ying o kahit pa isang Soul Formation Cultivator, ang final result ay ang ito ay madurog sa mga kamay ng Azure Emperor. Nang biglang inactivate ni Chen Fan ang parehong time technique na ginamit niya sa Treading Sky Divine Deity noon, tumigil ang lahat kasabay ng pagtigil ng oras, at ang papaalis na sanang si Shao Qing.
Agad na pinakawala ng flying sword na nagmula sa kanyang divine soul patungo sa noo ni Shao Qing, plakda kasabay ng pagkabura ng kanyang kaluluwa at pagtilang ng teknik, nagulantang ang lahat nang makitang wala ng buhay si Shao Qing. Ano sambit ni Gao Zhenting napatanong kung ano ang nangyari napasabi si Miss Chen Yu na bakit daw ba pakiramdam niya tumigil ang oras sa loob ng ilang segundo. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip sabay ngiti gaya ng inaasahan mula sa kanyang sister, though ang attitude na ipinapakita nito sa kanya ay napakalala. Hasambit ni Miss Chen Yu ang ngiting ito ay napaka-disgusting, naaalala niya raw dito ang kanyang cheap brother na si Chen Fan napaka-disgusting. So saad ni Chen Fan kay Miss Li Xianer ano gusto pa rin daw ba nitong lumaban, hindi nakaimik si Miss Li Xianer. Xianer sambit ni Senior Lin Qingzhou umano'y hindi nila alam kung paano namatay si Brother Qing alam niya rong gusto nitong maging kampyon ngunit, kaya napilitan ng sumuko si Miss Li Xianer at umalis na sila thus pagsikat ng araw, ang hinirang na kampyon sa Jindan Life and Death Battle ay walang iba kundi si Chen Fan sa ilalim ng pangalang Baeksuan. Makalipas ang ilang sandali ay nakuha na ni Chen Fan ang premyo ang Soul Transforming Grass, nang biglang may kung anong puwersang humila sa kanya pabalik sa gate. Hasaad niya so puwersahan nitong itinatapon ang mga nasa loob, well after all ito ay isa lamang projection ng Heavenly Life and Death stage at ang scene ay masasarado once na matapos na ang Jindan Life and Death Battle. Agad na sumalubong si Master Hu Brother Chen excited na sigaw niya nagtanong kung kamusta, napakadali tugon ni Chen Fan. Great tugon ni Master Hu kung ganun. Ang posisyon bilang chief ng linyang fighting arena ay mapapasa kanya na. Gayunpaman nagtaka siya nang mapagtantong mag-isa lang si Chen Fan nagtanong kung nasaan yung iba. Sumagot ang ating bida na naghiwa-hiwalay sila sa kalagitnaan ng journey. Well no wonder tugon ni Master Hu at mapag-aalamang mauuna palang makalabas ang kampyon, mauuna ng 15 minuto. Well sambit ni Chen Fan kung ganun mauuna na raw siya, hahanapin niya na lang uli ito sa susunod na pagkakataon. Nahanap ko na siya sambit ng isang boses mula sa hindi tukoy na lokasyon ang individual na lumikha ng contradiction ang individual na nag-distort sa space and time ang gumulo sa ayos ng buong universe, kailangan itong mamatay. At, mula doon ay lumipat ang eksena sa Chen Dojo kung saan bumungad kay Chen Fan sa harap ng pinto si Grandpa Chen at ang iba pang mga disciples. Xiao Fan sambit ni Grandpa Chen nagtanong kung saan ito nanggaling sa nagdaang ilang araw, sila raw ay labis na nag-alala ngunit hinilalang siya ni Chen Fan at nagsabing ipapaliwanag niya na lang ang patungkol doon mamaya sumama daw muna ito sa kanya. Gayunpaman napahinto sila nang sumigaw si Cao Chenjun tinawag na willful brat si Chen Fan o ito ay mayroong napakatigas na ulo, punong-puno na raw siya rito. Umano'y magmula nang dumating ito rito ni Risk na ni Master Chen ang kanyang buhay para rito at nadidisrupt ang future plans ng kanilang Chen Dojo, kailangan na raw nitong madisiplina ngunit sumigaw lang si Grandpa Chen na tumahimik ito. Well sabat ni Feng Yunsheng iyon daw ay useless na ang pagtuunan na lang daw nila ng pansin ay kung papaano didil ang mangyayaring duel bukas. Ano sambit ni Chen Fan napatanong kung ano ang nangyari, sinabi ni Lady Chen na ito ay nawala sa loob ng 10 araw kaya nagpadala ng mga tao ang matanda upang hanapin ito, gayunpaman may nangyaring kung anong bagay at may conflict na nabuo. Anyway ang matanda raw ay magkakaroon ng duel bukas laban kay Lin Chong ng Qingtian Dojo. Sinabi ni Feng Yunsheng na ang master ay mayroon pang lumang injury kaya kung haharap ito sa magiging duel bukas iyon ay napaka-risky. Sumigaw si Cao Chenjun na ang Chen Dojo ay malilibing sa hukay dahil dito ang master ay mamamatay din umano'y ang lahat ng ito ay dahil kay Chen Fan, ito raw ay isang basura isang bastard nang bigla na lang humiwalay ang kanyang kanang braso. Nagawa itong masalo ni Feng Yunsheng at sinubukang ikabit, Chen Fan sigaw niya umano'y nagbitaw lang ng ilang kataga si Cao Chenjun ngunit nagalit na ito, hindi naman daw sana nito kailangang gawin pa ang bagay na ito. Mapapansing na puno na si Chen Fan mga incompetent na mga nanggagalaiting langgam saad niya kung hindi lang daw dahil sa disciples ng kanyang grandpa ang mga ito ay patay na ngayon. Xiao Fan tama na sambit ni Grandpa Chen ang mga ito raw ay nag-aalala lang para sa kanya, dahil magkakaroon siya ng conference duel bukas. Grandpa tugon ni Chen Fan sumama daw ito sa kanya sabay cast ng kung anong spell nagtanong si Grandpa Chen kung ano ang gagawin nito saan sila pupunta. Sumagot si Chen Fan na doon sa langit,
agad na lumipad paitaas at makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang linyang atmosphere. Hasambit ni Grandpa Chen sa kanyang pagtataka, nagtanong kung ano ang gagawin nila rito. Ito raw ba ay treasure hunting? Ilang sandali pa ay narating na nila ang fire layer at pagdaan pa ng ilang sandali, narating na nila ang bokana ng thunder layer. Napasigaw si Grandpa Chen sa kanyang pagkagulantang, Chen Fan, ito na raw ang third layer, napakadelikado rito, hindi ka raw makakapasok dito kung ikaw ay hindi isang soul formation cultivator. Gayunpaman naglabas lang ng isang supot si Chen Fan, nagsabing wag itong mag-alala, magtiwala lang ito sa kanya, tutulungan niya itong makalabas-pasok sa lugar na ito magmula sa araw na ito. Inihagis ni Chen Fan yung supot patungo sa Thunder Tribulation na paparating ni Refine, ginawang isang peel. Makikita ang pagkabigla ni Grandpa Chen, napatanong kung anong peel ito. Siya raw ay nakakaramdam ng napakatinding kapangyarihan mula rito. Teka lang, pansin niyang ang efficiency ng peel refining skills nito ay naging mas amazing pa. Ito raw ngayon ay beyond na sa kanyang comprehension. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na itong mag-isip pa ng gusto patungkol sa bagay na ito, sa pagkunsam at refine sa peel na lang ito mag-focus. Alright, tugon ni Grandpa Chen, agad na isinubo ang peel at nang ang effects nito ay nagsisimula ng mag-manifest, siya ay nakaramdam ng matinding sakit na parabang sasabog ang kanyang buong katawan. Gayunpaman napakalaki ng tiwala niya kay Chen Fan, malamang hindi raw biro ang pinagdaanan nito, maibigay lang sa kanya ang bagay na ito, kailangan niya itong tiisin, kailangan niya itong lagpasan. Nagpakawalan ng napakalakas na sigaw. Grandpa, saad ni Chen Fan, stabilize daw nito ang kanyang isip, refine ang potion at guide ang thunder spirit power patungo sa kanyang internal organs, padaluyin sa kanyang buong katawan. Idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang grandpa ay ipinanganak na compatible sa kapangyarihan ng Thunder attribute, kaya ang injury na mayroon ito ay ang siya ring naging susi upang ito ay mag-ascend patungo sa susunod na level. Mararamdaman ang pagbagso ng matinding Thunder energy mula rito ay lumitaw ang isang Thunder Dragon, nagpakawala ng Thunder Roar at makalipas ang ilang sandali, humupa na ang tensyon. Chen Fan, saad ni Grandpa Chen, nagsabing ang Thunder Power ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang kontrol. Ito ay naging kapangyarihan niya na, ang kanyang 5 injury ay tuluyan ng naghilom. Grandpa, saad ni Chen Fan, bibigyan niya raw ito ng isa pang creation, may tiwala daw ba ito sa kanya? Xiao Fan, tugon ni Grandpa Chen, ito raw ay ang kanyang apo, kanyang kadugo, kaya syempre pinagkakatiwalaan niya ito ng lubos. Good, tugon ni Chen Fan. Idinagdag na pagkatapos nito, wala nang sino man sa linyang ang magiging kalaban ni Chen Huaiyan. Mula doon ay tumama kay Grandpa Chen ang isang napakatindit kasindak-sindak na Thunder Tribulation. Sa proseso ay naganap ang tinatawag na Thunder Cultivation Infant Transformation at makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang nag-transform si Grandpa Chen patungo sa kanyang batang anyo na nangangahulugang sa sandaling ito, naabot niya na ang Yuanying level. Nag-abot ng quote si Chen Fan at nagtanong kung ano ang pakiramdam nito sa mangyayaring duel bukas. Tumawa si Grandpa Chen, siya raw ay walang pake kahit na kaya pangyanigan ng taong iyon ng lupat kalangitan. Siya na si Chen Huaiyan, ay dudurugin ito at ibabaon sa putik gamit ang kanyang kamao. Xiao Fan, dagdag niya sabay akbay sa kanyang apo Xiao Fan, ang dragon ng Chen family. Ito raw ay lubos na pinasasalamatan ng grandpa nito. Medyo na-touch si Chen Fan nang marinig ito, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang bloodline family ay ang kanyang bottom line. Grandpa, dagdag niya, umano'y ang susunod niyang gagawin ay ang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama't ina, Sister An, sina Zaiyan at Hua Yunfeng. Well, tugon ni Grandpa Chen, kung iisipin mo raw, ang ginawa niya raw palang pag-enroll doon sa linyang academy ay talagang pagsasayang lang ng oras. Not really, tugon ni Chen Fan, dahil binabalak niya raw talagang magpa-low profile muna, nang masiguro ang kaligtasan ng mga iyon at hindi magamit upang e-threaten siya. O, tugon ni Grandpa Chen, ang ibig daw ba nitong sabihin ay may mga kalaban na ito? Sumagot si Chen Fan na ang kalaban na mayroon siya ay mahigit pa kaysa sa maaari nilang mabilang gamit ang kanilang 4 na kamay. Grandpa, kailangang protektahan daw nito ang Chen Dojo, which is ang starting point ng Baekhyong sect sa linyang at maging sa buong Great Jin Dynasty. Xiao Fan, sambit ni Grandpa Chen, mayroon daw itong ekspresyon noon na sa tingin niya ay napakaganda. Nagtanong si Chen Fan kung alin doon at sumagot naman si Grandpa Chen na yung palagi nitong sinasabi noon na kahit na gaano pa man karami ang schemes at plano na mayroon ang kalaban, wawasakin niya ito gamit lang ang isang espada.
Well, tugon ni Chen Fan, iyon ay tama, tanging kapag napatay na nila ang lahat ng hindi kumbinsido sa isang buong planeta, doon lang matatakot ang kanilang mga kalaban at mapagtatantong ang family ni Chen Fan at mga kaibigan ay hindi maaaring galawin, buhay nila ang magiging kapalit kung sila'y magkamaling magtangka. Kinabukasan ay lumipat ang eksena sa third floor ng Linyang Arena. Hay, buntong hininga ni Master Lin Chong, nagtanong kung si Chen Huaiyan ba ay natakot na. Well, iyon daw ay natural lang, after all ang pumatay sa kanyang Wusan ay maaaring nagmula sa Chen Dojo nito, kaya normal lang na ito ay matakot. Idinagdag kay Master Hu na ang appointed time ay dumating na at since hindi lumitaw si Master Chen gaya ng napagkasundoan, ang 80% ng teritoryo at pag-aari ng Chen Dojo ay mapupunta sa kanya. Hatutol naman ni Feng Yunsheng ang kanyang master ay hindi natatakot. Malamang ang lahat daw ng ito ay kasalanan ni Chen Fan, tiyak na dinala nito ang master sa kung saang lupalop. Idinagdag ni Cao Chenjun na ang pera ay hindi na mahalaga, umano'y ang mahalagang bagay ay hindi niya na ito matagalan pa, ang Chen Dojo ay hindi tumungo doon sa Jindan Life and Death Battle. Hahaha, saad ni Master Ho kay Master Lin, hindi na raw kailangang ito pa ay maging anxious, ayos lang daw kung makipagkwentuhan muna ito sa kanya. Ang patungkol sa pagkamatay ni Wusan at iba pang mga members ng Qingtian Dojo, in fact wala pa itong conclusive evidence sa kung sino ang salarin, tama raw ba? Speaking of which, tugon ni Master Lin Chong, si Master Hu ay mukhang napakamakapangyarihan sa pagkakataong ito, dahil ang nag-champion sa Jindan Life and Death Battle ay mga tauhan nito. Siya raw ay nagtataka kung ang mga iyon ba ay namantsahan ng dugo ng mga disciples ng kanyang Qingtian Dojo. Sumagot si Master Hu na ang mga iyon ay sadyang sinwerte lang, paglabas nga raw nila'y punong-puno sila ng sugat kaya hindi na siya nakapagtanong pa patungkol sa buong detalye. Dahil kung mayroon lang siyang nakuha na clue sa kung sino ang pumatay sa mga disciples nito, sinabi niya na raw ito agad, at napatanong sa kanyang isip kung ano ang ginagawa ni Brother Chen. Ang galit ni Master Lin Chong ay natutuon na sa kanya. Well, dagdag ni Master Lin Chong, kung ganun maghihintay na lang daw siya ng dagdag na ilang minuto at kapag hindi pa rin dumating si Master Chen, nang biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing hindi na nito kailangang maghintay pa. Master Lin, narito na raw siya para sa appointment. Makikita ang pagkabigla ni Master Lin. Ano Master Chen, paanong? Hahatawa ni Grandpa Chen, umano'y ginamit ng kanyang apo ang kanyang sakit, kaya ngayon gumanda na ang pakiramdam niya at mas bumata pa. Great, sigaw ni Lady Chen. Ano Master, gumaling na ang injury mo? Hindi makapaniwalang sambit naman ni Feng Yunsheng. Napangiti ng palihim si Master Hu, napasabi sa kanyang isip na talaga rong napaka-talented ni Brother Chen. Pagkatapos nitong makuha ang Soul Transforming Herb ay agad nitong ginamit si Chen Huaiyan sa kagulat-gulat na efficiency, kailangan niyang magpatuloy sa pagdikit sa taong ito. Hatutol naman ni Cao Chenjun, malamang ito raw ay kagagawan lang mismo ni Master Chen, at ibinigay lang nito ang credit kay Chen Fan. Tumalon si Grandpa Chen patungo sa ring. Ano Master Lin, hindi pa raw ba ito aakyat? Hindi naman daw siguro ito natatakot. Hindi raw ba? Ano, natatakot daw ba ito na mapupunta ang 80% ng property nito patungo sa kanya? Hatugon ni Master Lin, sabay talon patungo sa ring. Ito raw ay umaasa lang sa kanyang Thunder Blade. After all, ito ay isa lamang hamak na Jindan cultivator, hinding-hindi nito mapupunan ang gap patungo sa kanyang Yuaning Realm cultivation. Natalo na ito sa kanya ilang taon na ang nakararaan, ganoon pa rin ang mangyayari sa pagkakataong ito, walang magbabago. Nag-activate ang isang magic circle sa gitna ng ring. Ini-announce ni Master Hu na since narito na ang dalawang panig, then hindi na nila ito patatagalin pa. Ang rules ay gaya pa rin ng dati. Maaari mong aminin ang pagkatalo o kaya naman lumaban hanggang kamatayan. Chen Huaiyan, saad ni Master Lin, sa huling pagkakataon siya raw ay magtatanong, si Wusan daw ba at iba pang kanyang mga disciples ay pinatay ng mga taga Chen Dojo? Sumagot si Grandpa Chen na kung ganun sasagutin niya rin ito sa huling pagkakataon, siya ay hindi nagpadala ng sino man upang mag-participate doon sa Jindan Life and Death Battle. Hatugon ni Master Lin, kung ganun wag siya nitong sisihin kung siya ay hindi magpapakita ng awa, sabay atake gamit ang Cone of Heaven piercing technique. Boring, tugon ni Grandpa Chen, sabay counter gamit ang isang Thunder Art. Master Lin, sambit niya, maaari daw ba itong maging mas seryoso pa? Ang level na ipinapakita nito ay hindi worthy upang ilabas niya ang kanyang espada.
Napangiti si Chen Fan. Good pasigaw na tugon ni Master Lin since gusto nitong mamatay tutuperin niya ang kahilingan nito sabay release sa kanyang Yuanying power. Ngayon ipapakita niya raw rito kung ano ang kahulugan ng pagiging isang Qingtian. Gaya ng inaasahan sambit ni Master Ho ang mga facilities dito sa third floor ay napakarupok para sa isang Yuanying level. Hasambit ni Feng Yunsheng mukhang ipinapakita na raw ni Master Lin ang kanyang tunay na ability. Ito ay isang Yuanying cultivator. Dagdag ni Cao Chenjun ito raw ay napaka makapangyarihan. Chen Fan sigaw ni Lady Chen umatras daw ito ay mahahagap. Hatugon ni Cao Chenjun sa kanyang isip ano raw ba ang problema kung ito ay mahagap, mas maigi nga rong namatay na ito. Nagburst ang napakatinding energy mula kay Master Lin, gayunpaman ginamit lang ni Grandpa Chen ang Thundering Invisible. Binasag ito gamit lang ang isang sword slash na siyang ikinagulantang ni Master Lin. Ano sambit niya paano ito naging posible paanong nangyaring ang Thunder Blade nito ay ganito kalakas paanong naging posibleng magagawang ma-resist ng isang Jindan cultivator ang kanyang cultivation. Sumagot si Grandpa Chen na ang rason ay simple lang. Iyon ay dahil sa siya ay hindi na isang Jindan cultivator sumugod at idinagdag na ang kanyang Thunderbolt Blade ay naabot na ang Yuanying realm. Master Lin maaari niya raw itong tikman sabay release ng isang Divine Thunder Slash. Agad na sumigaw si Master Lin tinatanggap niya na raw ang pagkatalo nagkaroon ng pagsabog. Pagtila ng usok ay sinabi ni Grandpa Chen na sa susunod sabihin daw nito ng maaga dahil kung hindi natatakot siyang hindi niya na makokontrol ang kanyang kapangyarihan sa tamang oras, mapag-aalamang nagawang maiwas ni Grandpa Chen ang kanyang atake sa huling segundo at ang atakeng iyon ay nagdulot ng napakatinding pinsala sa sahig isang napakalalim na slash mark na siyang nagpalambot sa mga binti ni Master Lin. Grandpa sambit ni Chen Fan ito raw ay nagkakamali, wala na rong susunod pa. Okay tama tugon ni Grandpa Chen dahil umano'y once na mag-admit ng defeat ang isang cultivator ito ay magkakaroon ng demon sa kanyang puso at hindi na muling uulit pa sa paghamon sa mga malalakas. Master Lin dagdag ni Grandpa Chen magpapadala na lang daw siya ng mga tao upang kunin ang kanilang napagkasunduan sa Qingtian Dojo nito, mag-ingat daw ito. Chen Hua iyan sambit ni Master Lin sa kanyang isip itinago raw nito ang kanyang cultivation level upang lokohin siya, ang kanyang paghihiganti ay hinding-hindi magtatapos. Sa labas ng arena ay sinalubong ng tatlong disciples ang dalawa agad na lumapit si Lady Chen sa kanyang ama umano'y ang lumang sugat nito ay gumaling na at ito ay nagkaroon pa ng breakthrough. Ngayon sambit ni Feng Yunsheng wala na raw silang dapat na ipag-alala pa patungkol sa life expectancy at katawan ng master, at magmula ngayon ang kanilang Chen Dojo ay magkakaroon na ng stable na foothold sa Linyang. Hasabat ni Cao Chenjun si Chen Fan daw ang dahilan kung bakit nag-take ang master ng Wild Goose Chase dinilay ang journey nito, at nagbigay ng pagkakataon kay Lin Chong na hamakin sila ito raw ay kulang na kulang sa disiplina. Chenjun tumahimik kasigaw ni Grandpa Chen ito raw ay hindi qualified na magsalita ng ganito kay Chen Fan. At isa pa nakalimutan na raw ba nitong kakarepair lang ng braso nito. Ngunit pasigaw lang na sumagot si Cao Chenjun na hindi pa siya tapos ang pagkawala ni Chen Fan sa loob ng 10 araw ay dahil sa ito ay nag-participate sa Jindan Life and Death Battle hindi raw ba, maybe ito raw ang pumatay kay Wusan. Hatugon ni Chen Fan umano'y kahit na pinatay niya pa ang sinasabi nito iyon ay hindi na mahalaga ang buhay ng ilang langgam ay kayang-kaya niyang i-carry. Ngunit ito ay hindi tumitigil sa pag-provoke sa kanya lumalabas na mukhang ang ginawa niyang pagputol sa braso nito ay hindi pa sapat, ano raw ba kaya kung ang ulo na lang nito ang putulin niya? Xiao Fan sigaw ni Lady Chen sa bahay na lang daw nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito wag nilang ipahiya ang kanilang mga sarili dito sa labas. Alright brother sambit ni Feng Yunsheng kay Cao Chenjun tumigil na raw ito. Chenjun saad ni Grandpa Chen sinabi niya na raw ditong si Chen Fan ay ang tunay na master ng Chen Dojo at ito ay ang grandmaster nito. Kapag kainulit pa nito ang bagay na ito hindi niya na ito poprotektahan pa. Master sigaw ni Cao Chenjun tama na brother pasigaw rin na pighil ni Feng Yunsheng at napasabi si Cao Chenjun sa kanyang isip na pagsisisihan nito ang lahat ng ito. Sa loob ng silid ni Grandpa Chen ay ikinwento ni Chen Fan ang patungkol sa lahat ng nangyari sa Jindan Life and Death Battle maging ang patungkol dun sa cultivator na nagmula sa 5 Elements Immortal Sect at syempre pati na rin ang mga treasures na nakuha niya mula dun,
ang lahat ng mga storage bags na nakolekta niya ay ibinigay niya sa kanyang grandpa upang magsilbing asset ng kanilang Chen Dojo. Hasambit ni Grandpa Chen nang matanggap ang isang partikular na item na nagmula sa Qingtian Dojo Sky Stealing Map, lumalabas na mayroon daw palang mga mahahalagang bagay na pag-aari si Lin Chong, kung ganun tatanggapin niya ito bilang compensation gift mula sa ginawa nitong pagpapagalit sa kanya sa nagdaang mga taon. Idinagdag na kahit na mapag-alaman pa ni Lin Chong na nasa kamay niya na ngayon ang Sky Stealing Map na ito sa kasalukuyang gap na mayroon sa pagitan ng cultivation nilang dalawa, wala na itong ibang magagawa pa kundi ang magalit na lang tumawa si Grandpa Chen. Idinagdag kay Chen Fan na hindi niya alam ang tunay na lakas nito noon at ang kanyang katawan din ay injured kaya in-enroll niya ito noon sa Linyang Academy para sa kapakanan ng future ng kanilang Chen Dojo ngunit ngayong alam niya na ang lahat, gusto pa rin daw ba nitong mag-aral doon? Well, tugon ni Chen Fan gusto niyang mag-imbestiga patungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang at mga kaibigan habang nagpapakalow profile, ang opportunity na makapagtanong ng libre sa Chanji Pavilion sa pamamagitan ni Master Hu ay napaka-precious, kaya magre-resort na lang daw siya doon kapag wala siyang nahanap na kahit na anong clue. Sinabi ni Grandpa Chen na ito ay mahihirapan ng husto ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay hindi big deal, kino-consider niya lang daw ito bilang eye-opener at idinagdag sa kanyang isip na although nakita niya na ang lahat ng bagay sa kanyang nakaraang 500 taong buhay, sinasabi niya lang ito upang i-comfort ang kanyang grandpa nang biglang tumawag mula sa labas ang second disciple ni Grandpa Chen. Master, sigaw niya, siya raw ay bumalik na. Pumasok ka, ungrateful disciple, pasigaw na tugon ni Grandpa Chen. Ang pangahas naman daw nitong tumungo doon sa Jindan Life and Death Battle nang hindi niya alam ano gusto raw ba nitong hindi nakamaba pa ang kanyang buhay. Nagtaka ang second disciple na patanong kung papaanong nangyaring alam na nito ang patungkol sa bagay na iyon. Well, sambit ni Chen Fan sa kanyang grandpa kung ganun aalis na raw siya upang mag-impake. Sige, tugon ni Grandpa Chen at paglabas ni Chen Fan ay nakasalubong niya ang second disciple. Hasambit ng second disciple sa kanyang isip ang amoy na ito raw ang taong iyon. Lumingon si Chen Fan at nagsabing magpaliwanag ito ng mabuti. Makalipas ang 2 buwan sa Linyang Academy ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na magda-2 buwan na magmula nung siya ay pumasok sa Linyang Academy, ngunit hindi pa rin siya nakahanap ng anumang clue. Ang level dito ay napakababa, sila ay nabigo sa Jindan Life and Death Battle tapos namatay pa ang isa sa kanilang disciple na kabilang sa 7 sons ng Linyang. Para sa mga ito iyon ay isang napakalaking blow, nang biglang dumating ang ilang mga disciples kasabay ni Zhong Ziming. Brother Zhong, sambit ng isang disciple, sa tingin niya raw ang ibang 7 sons ng Linyang ay kasing hinalang ni Xiaoqing, ano raw ba kaya kung ilang paso na lang nila ang mga iyon? Young Master Zhong, dagdag ng isa pa, ano raw ba kaya kung pumunta sila sa Yishan Arena? Si Master Hu raw ay nagdevelop ng bagong nakakaaliw na program at ilang sandali pa ay lumapit si Zhong Ziming kay Chen Fan. Oy Big Brother Zhong, bungad ni Chen Fan, idinagdag sa kanyang isip na dahil sa explicit at implicit na pressure at arrangements ni Zhong Ziming, siya ay nagkaroon ng komportableng panahon dito at walang mga asong ulol na nanggugulo sa kanya. At speaking of which, pagkatapos ng 2 buwan, ano raw ba ang nangyarit na trap pa rin si Master Hu sa Yishan Arena at wala pa siyang anumang natatanggap na balita patungkol sa promotion nito. Sa Yishan Arena ay binasag ni Master Hu ang isang teacup sa kanyang panggagaliiti. Umano'y yung mga nasa senior management ay talagang nagtangkang mag-assign ng ibang tao ng pasekreto sa posisyon bilang chief ng Linyang Arena. Dinasregard daw ng mga iyon ng lubos ang naging resulta ng Jindan Life and Death Battle. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya na-fulfill ang kanyang binitawang pangako kay Brother Chen, siya raw ay natatakot na baka mamatay siya sa loob lang ng ilang segundo gaya ng nangyari sa kanyang attendant noon. Lumingon siya sa isa niya pang attendant, inutusan na puntahan si Chen Fan sa Linyang Academy, imbitahan na tumungo rito. Hay di bale siya na lang daw mismo ang personal na tutungo doon nang biglang sinabi ni Chen Fan na hindi na kailangan dahil narito na siya at pagkatapos nilang magkaroon ng ilang sandaling pag-uusap, sila ay tumungo ng magkasama sa Linyang Arena. Master Hu, bungad ng Deputy Chief Steward na si Maitri, sakto lang daw ang pagdating nito. Ang rules at regulations para sa selection ng susunod na magiging Deputy Chief ng Linyang Arena ay kakalabas lang. Ano, tugon ni Master Hu, mayroong bagong rules and regulations, pakiusap, sabihin daw nito sa kanila.
Sinabi ng Deputy Chief Steward na ang sukat at kita ng linyang arena ay isa sa pinakamalaki sa kanilang buong probinsya, kaya ang requirements para sa magiging susunod na Chief Executive ay napakataas din. After all, mayroong 4th floor ang linyang arena kung saan naglalaban ang mga Yuanying cultivators, kaya kung ang magiging Chief Administrator ay walang kakayahang mapakalma ang mga iyon, sumabat si Chen Fan na rumekta na ito sa punto. Well, saad ng Deputy Chief Steward, 10 araw mula ngayon ay mayroong gaganapin na internal competition dito mismo sa linyang arena. Ang lakas ng mga magiging kalahok ay dapat na nasa Yuanying realm, at ang sino mang manalo mula sa kanilang mga representatives ay ang siyang makakakuha sa posisyon. Ano tugon ni Master Huso? Ang panalo niya raw pala sa Jindan Life and Death Battle ay walang silbi. Of course not, tugon naman ng Deputy Chief. Ang specific daw na sinabi sa rules ay ang lahat ng mga puwersa ay magkakaroon lang ng tig-iisang representative, ngunit since ito ay ang siyang nanalo sa Jindan Life and Death Battle, maaari itong magpadala ng 2 representative. Ito raw ay isang napaka-espesyal na pribilehiyo para sa kanya. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang specific na process ng internal competition. Sumagot ang Deputy Chief Steward na simple lang, ang huling mananatiling nakatayo ay ang siyang mananalo. At makalipas nga ang 10 araw sa loob ng arena ay nagtanong si Chen Fan kay Miss Guang Han kung ito ba ang hiniling nito kay Master Hu. Sure enough, ang mata raw nito ay ibang-iba. Besides, mayroon daw ba itong lakas ng isang Yuanying cultivator? Sumagot si Miss Guang Han na mayroon siyang sariling mga rason, marahil siya ay nagpapasalamat dito sa pagkuha nito sa kampyonato doon sa Jindan Life and Death Battle dahil doon nakuha niya ang kanyang gusto. Gayunpaman siya ay hindi interesado rito, kaya wag na raw itong manggulo pa sa kanya. O tugon ni Chen Fan, iniisip niya pa naman daw na ito ay magko-cooperate sa kanya. Hindi kailangan sambit ni Miss Guang Han. Talagang hindi natugon ni Chen Fan. Sa VIP room ay narito yung naghahanap kay Chen Fan sa Earth. Habang tumitingin sa direksyon ni Chen Fan ay nagtanong ang isa kung ano ang napaka-great sa young master na ito. Kailangan daw nilang maghanap ng talent na at least nasa level ni Chen Baekhyun. Ano naman daw ba ang magagawa ng isang ito? Hasabat ng babae ang pangahas naman daw nitong questionin ang desisyon ng young master, na siyang nagpa-flinch sa cultivator na nakasuot ng armor. O sambit ng lalaki na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin binibigyan ng pangalan. Wag na rong mag-argue pa ang mga ito. Ituring na lang daw nila ito bilang performance sa isang circus. Kung sakaling mayroong matalinong unggoy na lumitaw dito, hindi siya magdadalawang isip na bigyan ito ng pagkakataong mag-improve at umunlad pa. Sa isang dako ay sinabi ni Master Hu na malaki ang tiwala niyang kayang-kayang manalo ni Brother Chen sa Jindan Life and Death Battle. Gayunpaman siya raw ay nagtataka kung kaya rin itong manalo laban sa mga Yuanying cultivators. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang isang napakalaking hologram ng Deputy Chief kasabay ng pag-materialize ng isang formation. Ini-announce na once na nagbukas na ang protective field boundary, ang internal competition ay opisyal nang magsisimula, kaya magsihanda ang lahat at ilang sandali lang, tuluyan niya na nga itong binuksan. Agad na sinugod ng mga kalahok ang isa't isa. Bumunot ng espada si Miss Guang Han. Sinabihan ng ating bida na ito na ang bahala sa sarili niya. Teka lang, sambit ni Chen Fan sabay hawak sa braso ni Miss Guang Han. Napatanong kung ano ang kailangan nito. Ano, gusto raw ba nitong magtulungan sila? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na makakasagabal o makakaharang lang ito sa kanya. Biglang sumugod patungo sa kanila ang isa. Sumigaw na uunahin niya ang mga weaklings na patanga-tanga lang, mamatay na ang mga ito. Grupo ng langgam, sambit ni Chen Fan sabay iwas ng bahagya at agaw sa sandata. Ibinaon pabalik sa kanya, ngunit hindi pa nakontento si Chen Fan. Pinatikim pa ng lasa ng kanyang fire art. Ano, sambit ni Miss Guang Han, pinabagsak nito ang isang Yuanying cultivator gamit lang ang isang atake. Ewan ko, ngunit dalawa ang pagkakabilang ko. Sumagot si Chen Fan na mayroong gap sa pagitan ng mga Jindan cultivators. Sabay activate sa kanyang unification power at umatake gamit ang Fire Dragon skill patungo sa iba pang mga cultivators. Ano, sambit ng isa sa kanyang pagkagulantang, paanong nangyaring hindi naaapula ang apoy na ito? Nakapag-cast ng isang protective skill ang isa habang ang isa naman ay na-activate ang kanyang body protection. Don't panic, sambit ni Chen Fan, ito raw ay organic. Siya raw ay narito upang tulungan silang apulahin ang apoy. Ipinirform ang Rich Force Skyhammer na umapula nga sa apoy, ngunit dumurog naman sa ibang mga cultivators. Pagtila ng usok ay mapapansing mayroon pa ring nakasurvive.
O sambit ni Chen Fan, so mayroon pang natitira kung ganun ulitin-uli nila, hindi na kailangan sigaw ng mga Yuanying cultivators nag-unahan sa pagtakbo. Hindi makapaniwala si Master Hu na napakadali lang na natapos ang laban, maging ang Deputy Chief Steward ay hindi rin makapaniwalang nagawa nitong mapatay ang halos lahat ng mga Yuanying cultivators na kalahok sa pamamagitan lang ng isa o dalawang moves. Gusto ko siyang kunin, sambit ng Holy Sun candidate. Noted young master, tugon naman ng isa. Ikaw Pautal, na sambit ni Miss Guang Han, definitely ito raw ay hindi isang soul formation cultivator kundi isang Yuanying cultivator. Ito ay maliwanag na nakikita ng kanyang mga mata, ngunit paano? O tugon ni Chen Fan, ano interesado na raw ba ito ngayon? Kaunti tugon ni Miss Guang Han, subalit sumagot si Chen Fan na ngunit siya ay hindi, kaya goodbye at tuluyan nang ang humakbang paalis. Brother Chen, excited na sambit ni Master Hu. Oops, hindi niya na raw alam kung ano ang sasabihin. Kalma, tugon ni Chen Fan, ang ginawa niya ay hindi upang tulungan ito, ginawa niya ito para sa kanyang sarili mismo. Well, tugon ni Master Hu, ngayon natitiyak niya na rong makukuha na nito ang opportunity na makapagtanong ng libre sa Chanji Pavilion. Alright, sambit ni Chen Fan, contact na lang daw siya nito kapag ka nais-aayos na ang lahat, at nagsimula ng humakbang, nang biglang sinalubong siya ng cultivator na nakasuot ng full armor. Brat, bungad nito, sumunod daw ito sa kanya, gusto itong bigyan ng opportunity ng kanyang young master, ngunit sumagot lang si Chen Fan na lumayas ito sa harap niya. Arrogant brat, tugon ng cultivator, sabay lapat ng kamay sa balikat ni Chen Fan. Ang pangahas naman daw ng langgam na tulad nito. Hasabat ni Chen Fan, sino raw ba kaya ang langgam dito? Sabay release sa kapangyarihan ng Kunping na siyang nagpabahala sa cultivator, nilamon ng buo, tuluyang na-absorb ni Chen Fan ang kanyang kapangyarihan. May napagtanto si Chen Fan, what a mistake, saad niya, dapat daw pala pinalamon niya na lang sa Kunping yung mga competitors, kanina may napala pa siya. Makikita ang reaksyon ni Master Hu. Chen Pautal, na sambit niya, who the hell daw ba talaga ito? Hasambit ng Holy Sun candidate, hindi niya raw ini-expect na mahahanap niya ito rito. Shen Beichu ng Abandoned Star Region, ano gusto raw ba nitong makipag-usap sa kanya? Hatugon ni Chen Fan, so ito raw ba yung gustong magbigay ng opportunity sa kanya? Hahatugon ng Holy Sun candidate, umano'y ang katagan ng mga taong patay na ay wala ng silbi? Hindi ito ang style ng isang Divine Lord, kaya ano raw ba kaya kung bigyan niya ito ng deal, isang deal kung saan hindi ito makakaranas ng anumang pagkalugi. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng flying ship, kung saan sinabi ng Holy Sun candidate na pagkatapos ng kanilang ilang exchanges ay napagtanto niyang nagkasal-isi lang pala sila. Siya raw ay nagkaroon ng ilang research patungkol kay Chen Fan at napag-alaman niyang ang mga magulang nito, kapatid, asawa at ilang mga disciples ay nawawala, kaya naisip niyang baka ito ay umalis upang hanapin ang mga iyon. Hatugon ni Chen Fan, ano sinaktan daw ba nito ang mga tao ng Baekhyong? Idinagdag sa kanyang isip na ngunit base sa nasisagap ng kanyang divine sense ayos lang naman sina Shu at yung iba pa. Relax, tugon ng Holy Sun candidate, sabay lapag sa kanyang teacup sa mesa. Ang mga iyon daw ay lubhang napakahina, ayaw niyang magsayang ng oras sa ngayon. Well, sa tingin niya ayaw nito ng mga paligoy-ligoy, kaya rerekta na siya sa punto. Umano'y siya ay si Yang Zuan, isa sa mga Holy Sun candidates ng Purple Sky Holy Land. Ang gusto niyang mangyari ay ang tulungan siya nitong makuha ang Holy Sun position, at kapag sila ay nagtagumpay, tutulungan niya itong mahanap ang lahat ng kanyang mga tao. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, ang deal nito ay mabibigo, aalis na siya ngayon din. Hasabat ng babae, paano raw nito nagagawang magsalita ng ganito sa harap ng Holy Sun candidate? Ano, hindi raw ba nito alam na ang kanilang Purple Holy Land ay ngunit bigla siyang pinutol ni Yang Zuan? Ano sambit nito? Ano, gusto rin daw ba nitong malamon ng Kunping? Divine Lord Baekhyong, saad niya kay Chen Fan, ang reinkarnasyon ng isang great power, perhaps taglay daw nito ang means at ability na matulungan siyang ma-achieve ang kanyang purpose ng mag-isa. Iyon ay matter of time lang, ngunit ito raw ba ay hindi natatakot na ito ay napakahuli na para sa mangyayaring hindi na maibabalik pa sa dati. Naglabas ng kung anong item, ito raw ay clue patungkol sa kung saan naruroon ang mga disciples nito. Ito rin ay sign ng kanyang sinseridad, ngunit binasag lang ito ni Chen Fan at idinagdag na ngunit ito rin ay sign ng pambabanta nito at warning, siya na si Chen Baekhyong ay hindi tumatanggap ng anumang pambabanta o warning, sabay hakbang paalis. Oops, sambit ni Yang Zuan, mukhang hate na siya nito, sabay bukas sa kanyang pamaypay nagmaterialize ang isang core.
Salamat Young Master, sambit nito. Salamat daw sa kabaitan nito. Sumagot si Yang Xuan na iyon ay dahil sa ito ay may silbi pa sa kanya kaya umalis na ito at maghanap ng katawan para sa kanyang resurrection, at dalhin sa kanya yung mga disciples at mula doon ay lumipat ang eksena sa Linyang Academy. Divine Lord Brother Chen tawag ni Zhong Ziming, nagtanong si Chen Fan kung ano ang kailangan nito. Sinabi ni Zhong Ziming na mayroong mangyayaring Rising Star meeting sa Tianan Upper Academy sa susunod na buwan, at 3 mga disciples mula sa Linyang Academy ang pipiliing mag-participate kalakip na ang isang guaranteed na spot. Ito raw ay personal mismo na ipinasadya ng kanilang Zhong family para kay Divine Lord Baeksuan bilang pagpapaabot ng pagbati sa pagiging Yuanying cultivator ni Chen Huaiyan. O tugon ni Chen Fan, so ayaw daw ba nitong kunin yung guaranteed spot? Sumagot si Zhong Ziming na syempre gusto niya rong ibigay ang priority kay Divine Lord Chen. Moreover, in case aksidente nitong mapatay ang lahat ng mga batang Jindan cultivators dito sa Linyang Academy, hindi na nito mapapanatili pa ang kanyang low profile. O tugon ni Chen Fan, ano iniisip daw ba nitong hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan? Hindi Divine Lord Chen, hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin, pakiusap spare nito ang kanyang buhay. Well kung ganun sige, tugon ni Chen Fan at humakbang na paalis. What the hell, alingaw ng pagsigaw ni Senior Lin Qingzhou sa kanyang pagkabigla sa kabilang dako, ano imbes na isa sa 7 sons ng linyang ang makakuha sa guaranteed spot, ito ay ibinigay sa bagong student mula sa Chen Dojo. Hasambit ni Senior Dong Hao, malamang ito raw ay dahil sa pagka-promote ni Chen Huaiyan patungo sa Yuanying realm, ngunit hindi raw ba dapat lang na kay Chen Yu or ibigay yung guaranteed spot. Hasabat ni Miss Li Xianer pagkatapos ng nangyari kay Brother Ching, ano hindi pa rin daw ba naiintindihan ng mga ito? Sila ay napaka-insignificant at ignorant, sa mata ng mga great cultivators ang special abilities at backgrounds ay hamak lang na basura. Look, maaaring ang Chen Fan na iyon ay katulad lang din ni Brother Ching, mayroong lakas na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Pagdating ng takdang oras ay naglakbay na nga ang mga representatives ng Linyang Academy patungo sa Upper Tianan Academy, hasambit ni Zhong Ziming, narito na raw sila. Brother Chen, umano'y ang Tianan Upper Academy ay ang gathering point ng lahat ng mga young geniuses sa kabuuan ng Tiananxing Province, kaya hindi lang daw sa ang lahat ng mga narito ay outstanding, ang background din ng mga ito ay powerful at complex. Brother Chen, ang kailangan lang daw nitong gawin ay ang sumunod sa kanya. Hindi na nito kailangang magbuhos pa ng matinding effort. Alright, tugon ni Chen Fan, at habang nakatitig sa dalawa ay napasabi si Miss Li Xianer sa kanyang isip na sa labas mukha lang na pinagsasabihan ni Zhong Ziming si Chen Fan, ngunit tiyak na mayroon dong hint sa ikinikilos nito. Hasambit ni Zhong Ziming kay Miss Li Xianer, ano iniisip na naman daw ba nito ang kanyang Chen Hao? Huwag itong mag-alala, malapit niya na iyong makita. Sumagot si Miss Li Xianer na mas maiging ang pagtuunan na lang nito ng pansin ay sa kung papaano ito makakapasa sa selection, nang ito ay makapasok na sa Tianan Upper Academy sa pagkakataong ito. Hatugon ni Zhong Ziming, ano raw ba ang problema sa pagiging hari sa isang maliit na lugar? Mas pipiliin niya pa raw iyon kaysa sa maging buntot ng Phoenix. Hatugon ni Miss Li Xianer, kahit na hindi para sa kanila, hindi raw ba maaaring at least na magsumikap ito para sa kanyang family? Lumalabas na mukhang nag-e-enjoy lang daw pala ito sa paggasta ng mga resources ng kanyang family, ayaw nitong magtrabaho para sa kanyang sarili. Ano, patanong na tugon ni Zhong Ziming, usually ito raw ay walang pake sa kanya, ngunit bakit tila masyado itong madaldal sa araw na ito? Hindi raw ba kaya na ito ay binigyan ng misyon ng Li family na i-confirm na ang kanyang marriage kay Chen Hao? Sa pagkakataong ito, namula si Miss Li Xianer, ngunit ikinumpos niya ang kanyang sarili, nagsabing wala na itong pake patungkol sa bagay na iyon. Idinagdag sa kanyang isip na kung sakali man na mas mahusay si Chen Fan kaysa sa kay Chen Hao, hindi naman daw sa hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang family, nang biglang mayroong pumasok na isang scroll patungo sa kanilang flying ship. Hasaad ni Zhong Ziming, ang rules ng Rising Stars meeting ay narito na, malamang ito rin ay kagaya lang din nung nakaraang taon, grupong gathering at eliminating, napakahirap na pagsubok. Binuksan niya ang scroll, ngunit nagtaka siya nang makita ang nakasulat dito. Ayon sa sulat, ang sino mang gustong makapasok sa Tianan Upper Academy ay kailangang makapasa sa test. Brother Chen, lingon niya, nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito,
Nang biglang may napansin si Chen Fan agad na itinulak si Zhong Ziming nagkaroon ng pagsabog sa lahat ng mga flying ship. Hapagtataka ni Zhong Ziming napatanong kung anong uri ng special welcome ceremony ito. Sa harap ng isang flying ship ay makikitang lumulutang ang isang individual nagsabing ang sunod niyang gagawin ay ang magpakawala ng blow na mayroong lakas na comparable sa isang Yuanying mid-level, naghandang bumunot ng espada at idinagdag na ang tanging paraan upang makapasok sila sa Tianan Upper Academy ay ang kamatayan, sabay release ng isang sword art. Hasambit ni Miss Lixianer sabay deflect sa ataking paparating mukhang ito raw ay hindi ang selection of talent kundi extermination of talent, mukhang mayroong kung anong bagay na nangyari sa Tianan Upper Academy habang humingi naman ng tulong si Zhong Ziming kay Chen Fan iligtas daw siya nito. Hasambit ni Chen Fan hindi niya pa nasisettle ang dating score sa Apollo Dynasty ngunit ang kanilang second prince ay pumunta mismo sa harap ng kanyang pinto, kung ganun siya ay hindi magiging mabait. Makikita ang isa-isang pagbagsak ng iba't ibang mga disciples na pasabi ang second prince sa kanyang isip na hindi lang ang Tianan Upper Academy kundi pati na rin ang lahat ng mga Upper Academy sa lahat ng mga star provinces na sakop ng Great Jin Dynasty. Ay sasapitan ng parehong tagpo umano'y wawasakin niya ang lahat ng fortune na mayroon ng Great Jin Dynasty sa at least ilang daang taon, siya ay magdudulot ng gulo at civil unrest. At isisemento ang daan patungo sa pagpapalawig ng kanilang Apollo Dynasty nang biglang may napansin siya. Sa lahat ng mga langgam na ito mukhang mayroon dong ng ahas na lumaban. Gayunpaman ito ay isa lamang walang silbing move kayang-kaya niya itong pigilan gamit lang ang isang kamay gayunpaman na bigla siya nang mapansin ang lakas ng atake na patanong kung sino ito. Ako tugon ni Chen Fan sumulpot sa harap ng second prince agad na inangat ang kanyang espada mukhang hindi raw nito alam kung papaano lumugar pues mamatay na ito, sa kasamaang palad binasag lang ni Chen Fan ang kanyang espada gamit ang isang kamay. Hasambit ni Chen Fan ang pangahas naman daw ng isang hamak lang na clone ng isang Yuanying cultivator na magamok dito. Hatugon ng second prince ito raw ay hindi isang Jindan talent mula sa isang ordinaryong family. Who the hell daw ba ito? Ang iyong ancestor na si Chen Beixu ang tugon ni Chen Fan sabay konekta ng isang suntok sa pagmumukha ng second prince sabay summon sa Xuanu dinurog sa pamamagitan ng isang tadyak, kinuha ang core ng clone at nagsabing wawasakin niya ang Qinzhong sect nito sooner or later, mayroon pang chance upang magkita silang muli at tuluyan ng dinurog ang core. Mula sa malalim na pagkakahimbing ay nagising ang tunay na katawan ng second prince. Chen Beixuan saad nito ang lakas naman daw ng loob nitong umalis mula sa abandoned star realm wasakin ang kanyang doppelganger at i-expose ang kanyang sarili ng voluntaryo sa ganitong paraan. Ano naman daw ba kung ito ay isang reinkarnasyon ng isang great cultivator? Ano naman kung ito ay mayroong kakayahang pumatay ng isang divine lord? Kapag ka nakaharap nito ang kanilang daw fusion cultivator ito ay magmimistulan lang na langgam. Divine Lord Chen sigaw ni Zhong Ziming si Miss Lixianer daw ay humihinga pa rin maaari daw bang, hatugon ni Chen Fan ngunit mukhang ito ay hindi nakikiusap sa kanya tapos ini-expect nitong tutulungan niya ito, agad na nagmakaawa si Miss Lixianer kay Chen Fan kaya naglabas si Chen Fan ang Birth and Creation Charm inactivate, at ilang sandali lang ay tuluyan nang naka-recover si Miss Lixianer na siyang labis nitong ikinatuwa at sa parehong pagkakataon ay ikinamangha. Itinuon ang tingin kay Chen Fan nagsabing siya na si Lixianer lumuhod at idinagdag na siya na si Lixianer, ay lubos na nagpapasalamat kay Divine Lord Chen. Alright tugon ni Chen Fan kung ganoon pumasok na sila doon sa loob, at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Napasabi si Miss Lixianer sa kanyang isip na actually ito raw pala ay isang soul formation cultivator, kung ganun ito ay mas malakas pa kaysa sa kay Chen Hao. Pagbalik nila ay hihilahin niya palayo sa bangin si Yu at ito ay ang hahayaan niyang magbigay ng plano para sa kanya. Pagdating nila sa itaas ay bumungad sa kanila ang isang dambuhalang array, agad itong sinuri ni Chen Fan. Hasambit ni Zhong Ziming so ang mga tao raw pala ng Tianan Upper Academy ay natrap sa loob, ito raw ay isang napakamakapangyarihang array. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ito ay isang immortal level trap boundary maliban na lang kung ikaw ay isang Dao Fusion Cultivator napaka-imposible mo itong mabasag mula sa loob. Ang tanging paraan lang upang ito ay mabasag ay ang puntiryahin ang mata ng array mula sa labas at ganoon na nga ang ginawa niya.
Sinabi niya sa dalawa na ang boundary ay basag na nang biglang mayroong mga guro na lumipad patungo sa kanila. Tinanong si Chen Fan kung sino ito, paano nito nagawang mabasag ang boundary. Nagtanong ang isa kung sino ang pumatay sa kanyang disciple, at nagtanong naman ang isa pa kung sino ang pumatay sa pag-asa ng kanyang family. Sino ang mga ito? Dagdag ng isa pa, ang mga ito raw ay magbigay sa kanila ng paliwanag. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sasayangin lang ba ng mga ito ang kanilang mga oras sa pagtatanong sa kanya rito, o magsisimula na ang mga itong gawin ang kanilang best sa pag-imbestiga sa Apollo Dynasty. Apollo Dynasty, patanong na sambit ng isang master na patanong ang isa kung ano naman daw ba ang kinalaman ng Apollo Dynasty rito. Napakalayo ng mga iyon mula sa realm na ito. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, siya raw ay natatakot na hindi siya matutulungan ng mga ito patungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Wala na rong silbi kung mananatili pa siya rito at agad na tumalikod nang biglang nagtanong si Miss Li Xianer kung nasaan si Chen Hao. Hindi raw ba't si Chen Hao ay narito. Hasambit ng isang master, mukhang ito ay ang first daughter ng Lin family. Kung ganun, ayos lang na sabihin nila rito. Well, si Chen Hao daw ay nag-breakthrough na patungo sa Yuanying level, at ito ay kinuha ng isang Holy Sun candidate mula sa Purple Sky Holy Land. Hatugon ni Miss Li Xianer, Yuanying level, ganoon ito kabilis. Sinabi ng isang master na ang taong iyon ay kabilang sa ilang geniuses na mayroon ng tiyanan, kaya kapag iyon ay nagtagumpay sa pag-assist kay Chen Hao sa pagkakataong ito, maaaring makuha rin ni Chen Hao ang opportunity na maging isang Holy Sun candidate. Ang future nito kasama ang taong iyon ay boundless. Hatugon ni Chen Fan, si Chen Hao ay naging servant ng kung sinong individual, yet sasabihin ng mga ito na ang future nito ay boundless. What a shame. Ano pa, sigaw na sambit ng isa, paano nito nasasabi ang bagay na ito? Idinagdag ng isa na hindi pa nito na ipapaliwanag kung bakit namatay yung iba habang ito ay intact pa rin, at sumigaw naman ang isa na i-handover nito ang boundary spell. Hasambit ni Chen Fan, gusto ng mga itong siya ay magpaliwanag bakit ang mga ito raw ba ay mayroong halaga at worthy na makatanggap ng kanyang paliwanag, nang biglang dumating si Miss Zhong Yaoyao. Divine Lord, bungad niya, pakiusap wag daw itong magalit. Divine Lord Shen, pakiusap wag itong magalit. Nagpasalamat daw sa pagligtas nito sa kanyang brother at lahat ng mga mag-aaral at guro ng Tianan Upper Academy. Hindi alam ng mga ito ang katotohanan, kaya ang mga ito ay natatakot. Iyon ang dahilan kung bakit naging ganito kabastos ang mga ito. Pakiusap wag daw itong magalit. Makikita ang pagkabigla ng dalawang master. Ano, sambit ng isa, ito ay isang Divine Lord, napakabata. Sinabi ng isa na hindi niya pa ito nakita noon. Chen, siya raw ay natatakot na ito ay nagmula sa labas ng realm na ito, at sinabi ni Chen Fan kay Miss Zhong Yaoyao na dalhin siya nito kay Ancestor Zhong, na agad namang sinang-ayunan ni Miss Zhong Yaoyao at tuluyan na silang umalis. Makalipas ang ilang sandali ay maririnig ang tawa ni Ancestor Zhong, fellow Bikshun, ito raw pala ay nagpapakalow profile, ito raw ay interesting. Idinagdag na ang second prince ng Apollo Dynasty ng Qinzhan ay tumungo sa Great Jin Dynasty upang lumikha ng gulo. Siya ay natatakot na ang future ng dalawang dynasty na ito ay mababalot ng sigalot. Sinabi ni Zhong Ziming na not to mention ang pattern ng Immortal Dynasty, na titiyak niyang ang iba pang maliliit na pattern ng buong Tianan Province pati na ang linyang ay magkakaroon din ng matinding pagbabago. Well, perhaps ito raw ay isang magandang opportunity para sa kanilang Zhong family. Shut up, sambit ni Miss Zhong Yaoyao, ang Divine Lord daw at Ancestor ay nag-uusap, wag itong mag-interrupt. Sinabi ni Chen Fan na ayos lang yun, si Zhong Ziming ay napakalaki ng naging silbi para sa kanya. Siya raw ay pumunta lang dito upang makuha ang permiso ni Ancestor Zhong na hayaang maisama niya si Zhong Ziming patungo sa Tianan Province. Tugon ni Ancestor Zhong, ito raw ay napakabait, not to mention ang kid na ito, maaari rin daw nitong isama maging si Yaoyao at gawin kung ano ang gusto nito. Hindi siya tatutol. Idinagdag sa kanyang isip na ito kapalit ng magandang relationship sa isang divine level cultivator, ito raw ay napaka-worth it. Ano, sabat ni Zhong Ziming, umalis dito, kung wala ang Zhong family siya raw ay magmimustulan lang na stick, ayaw niya rong umalis dito. Mapapansin ang reaksyon ni Miss Zhong Yaoyao, agad na idiniin ang ulo ni Zhong Ziming upang magbow kasabay niya, salamat Divine Lord Shen, sambit niya. Siya raw at si Ziming ay nakahandang pagsilbihan ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Chen Dojo kung saan sinabi ni Chen Fan sa dalawa na magpahinga na lang muna sila sa ngayon, bukas na sila aalis. Nang biglang dumating si Cao Chenjun.
Oy Chen Fan, bungad niya, ito raw pala ay bumalik na hinahanap niya raw ito. Sadyang nawala lang daw siya sa kanyang sarili dati kaya paulit-ulit niya ito na na-offend, ngunit nung siya ay ma-enlighten ng master, ngayon siya raw ay naliwanagan na. Siya nga pala, sumama raw ito sa kanya sa restaurant, gusto niyang makipag-toast at bumawi, nang biglang may na-detect si Miss Zhao Yaoyao Divine Lord Chen, siya raw ay natatakot na. Ayos lang yung tugon ni Chen Fan, isa pa mayroon pang mga bagay na kailangan niyang idil bago siya tuluyang umalis mula rito at lumipat ang eksena sa isang partikular na restaurant. Chen Fan Master, sambit ni Cao Chenjun pakiusap, nakipag-toast kay Chen Fan, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na siya ay natatakot na ito ay hindi toast of reparation, kundi isang farewell drink. Napansin ang pagdating ng isang individual, agad na iniwasan ang atakeng paparating na mapag-aalamang nagmula kay Master Lin. Nagsabing since hindi niya magawang mapatay si Chen Huaiyan, ang apo na lang nito ang papatayin niya upang kahit na papano ay hamupa ang kanyang nararamdamang galit. Gayunpaman bigla na lang nadurog ang kanyang katawan kasabay ng kanyang kaluluwa nang biglang nagpakawala ng isang palm technique si Chen Fan. Lumalabas na mukhang hindi pa raw pala naririnig ni Master Lin ang patungkol sa isa niyang title. Makikita ang pagkabigla ni Cao Chenjun mula sa kanyang nasaksihan. Ano nagawa nitong mapatay si Master Lin sa pamamagitan lang ng isang sampal? Chen Fan, ito raw ba ay hindi Jindan cultivator kundi isang, sa kasamaang palad hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya nang biglang may tumama sa kanyang leeg. Dahan-daang tumalikod si Chen Fan, nagsimulang humakbang, nagsabing dapat ito ay nag-gather ng dagdag pang impormasyon patungkol sa kanya. Sa kasamaang palad ito ay hindi magkakaroon pa ng tsansang gawin ang bagay na iyon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa hall ng Chen Dojo kung saan hindi makapaniwala ang mga disciples nang mapag-alaman ang patungkol sa tunay na identity ni Chen Fan. Nagsiluhod ang mga ito, nagbigay galang tinawag na master si Chen Fan, tinawag na Divine Lord Chen, nagbigay ng utos si Chen Fan na tumayo ang mga ito. Nagsabing paulit-ulit niyang tinolerate ang kabastusan ng mga ito dahil sa siya ay nagpapakalow profile at dahil sa ang mga ito ay disciples ng kanyang grandpa at parte ng Baekhyun. Gayunpaman magmula sa araw na ito kapag iyon ay inulit pa nila, siya ay hindi na magpapakita pa ng awa na palunok ng laway si Feng Yunsheng at ang iba pa. Nang biglang mayroong umatake na agad namang nasangga ni Chen Fan, maririnig ang isang boses, pinagmumura ang Chen Dojo. Nagtanong kung sino ang pumatay sa mga tao ng kanilang Qingtian Dojo. Idinagdag ng lalaki na ang hamak lang na Lin Chong ay baliwala, gayunpaman winasak ng mga ito ang mukha ng kanilang sekta kaya ang mga ito ay magbabayad. Sabihin mo, dagdag ng babae kay Chen Fan. Nagtanong kung anong magic treasure ang ginamit nito, i-hand over niya raw ito ngayon din. O mga taga Qingtian Dojo, sambit ni Chen Fan sabay cast ng fire art na gawang maprotektahan ng dalawa ang kanilang mga sarili, ngunit hindi ang iba pang members. How dare you, sigaw ng isa, kung hindi niya raw ito mapapatay sa araw na ito. Siya ay, sa kasamaang palad, wasak ang kanyang katawan nang bigla siyang sinalubong ng isang suntok ni Chen Fan, ngunit nakaligtas ang kanyang core. Sinabihan ang babae na bumalik sa kanilang sekta. Ngayon din ang taong ito ay hindi isang ordinaryong Yuan Ying, o patanong na saad ni Chen Fan, saan ito tatakbo. Idinagdag ng core ng lalaki sa babae na bumalik ito ngayon din sa kanilang sekta at humingi ng tulong sa kanilang soul formation ancestor, ngunit nahuli na siya ni Chen Fan. Dinurog sabay atake sa babae, napasigaw sa sakit. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay sa ulo ng ngayoy nakaluhod ng babae sa kanyang harapan. Ngayon may gagawin daw itong isang bagay para sa kanya at magiging grateful siya rito. Ano tugon ng babae? Napatanong kung ano iyon. Ngunit nagcast lang ng isang curse spell si Chen Fan, nagsabing ang lahat ng mga cultivators na mayroong kapareho nitong foundation cultivating method ay mamamatay. Ipinirform ang sect slaughtering spell ng 10,000 Dharma sect. Napasigaw sa sakit ang babae, maririnig ang pagsigaw ng mga members ng Qingtian Dojo na ngayon isa-isang nasusunog na pahingi ng tulong sa kanilang sect master. Lumipad ang isang individual, nagsabing siya ay hindi magpapahinga hanggang sa hindi nagbabayad ang taong gumawa nito. Sa Chen Dojo ay nagawa ng matuntun ni Chen Fan ang kinaroroonan ng sect master gamit ang mismong teknik na isinagawa niya. Napasabing sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan gamit ang teknik na ito lumalabas na hindi niya kayang patayin ang isang soul formation cultivator. Kung ganun pupuntahan niya ito mismo ng personal, kailangan niyang burahin ang anumang threat sa kanyang Baekhyun sa hinaharap.
Sa isang partikular na lugar ay makikitang nasusunog ang mismong sect master ng Qingtian Dojo na patanong ng pasigaw kung anong uri ng trick ito na sumunog sa kanyang buong sekta, anong uri ng apoy ito na hindi kayang apulahin ng kidlat, nang bigla siyang may napansin na patanong kung sino ito. Ako ito, tugon ng ating bida. Gayunpaman, ang iba pa nitong mga katanungan ay hindi niya nabibigyan pa ng kasagutan. How dare you, sigaw ng sect master. Ang pangahas naman daw nitong tumungo pa talaga sa kanya, kung ganun wag siya nitong sisihin. Sabay atake gamit ang Qingtian One Strike, ngunit inactivate lang ni Chen Fan ang kapangyarihan ng kanyang Ancient Thunder Beast. Hinigop ang atakeng paparating na siyang ikinagulantang ng sect master at siya ring ancestor ng Qingtian Dojo. Ano Ancient Beast Thunder Loach? Patanong na sambit niya. Paano nito na mamanifest ang kapangyarihang ito? Ito ay isa lamang Yuan Ying Cultivator. Pag-usapan na lang daw nila ito. After all, ito ay isa lamang alitan sa pagitan ng mga clans. Nagpatuloy sa pangungumbinsi ang sect master, ngunit nagbigay lang ng isang flick si Chen Fan, nagsabing mamatay na lang ito. Sabay pakawala ng Thunder Beast roar na siyang tuluyang dumurog sa sect master. Ipinakain ni Chen Fan ang kanyang core sa Ancient Thunder Beast. Mapapansing nasaksihan ng dragon at ni Ancestor Zong ang buong pangyayari. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng Ancient Thunder Beast. Napasabi si Chen Fan na mukhang ito ay busog na, kung ganun hahayaan niya na lang itong mag-refine ng dahan-dahan at tuluyan ng lumipad pabalik sa Chen Dojo. Hahahasal ubong ni Grandpa Chen kay Chen Fan. Magmula ngayon hindi na raw makakaranas pa ng panggugulo ang kanilang Baekhyong, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na siya ay natatakot na mahihirapan pa rin ang kanyang grandpa na i-expand ang kanilang Baekhyong hindi lang sa Yishan, kundi pati na rin sa Linyang. Hahatugon ni Grandpa Chen, wag daw itong mag-alala, alam niya na kung ano ang gagawin, at isa pa mukhang oras na upang umalis ito. May iniabot si Chen Fan. Sinabihan si Grandpa Chen na ito at siya ay naka-absorb ng parehong source of lightning. Isa pa sila ay direct ang related sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang bloodline, kaya heto ang parte ng kanyang kapangyarihan. Good, tugon ni Grandpa Chen. Idinagdag ni Chen Fan na pangalagaan nito ang item na ito at just in case ito ay naharap sa isang matinding panganib, basagin niya lang ito at siya ay babalik as soon as possible. At lumabas na nga si Chen Fan nang biglang sumalubong sa kanya si Miss Chen Yu at Miss Li Xianer. Mapapansin ang reaksyon ni Miss Chen Yu na ngayoy alam na ang patungkol sa tunay na identity ni Chen Fan. Greetings Divine Lord Chen. Bati naman ni Miss Li Xianer at ganoon din ang pilit na ginawa ni Miss Chen Yu. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan kay Miss Chen Yu na since ang gusto lang nitong kilalanin bilang kapatid ay si Chen Hao, kung ganun magmula sa araw na ito at siya ay konektado na lang dahil sa sila ay may parehong bloodline, hindi niya nakikilalaning mayroon silang close relationship sa isa't isa. Makikita ang reaksyon ni Miss Chen Yu at tuluyan ng humakbang si Chen Fan. Divine Lord Chen, habol ni Miss Li Xianer, pakiusap, hayaan daw nitong pagsilbihan niya ito. Lumingon kay Miss Chen Yu, pakiusap, tulungan daw siya nito, kaya ganoon na nga ang ginawa ni Miss Chen Yu. Divine Lord Chen, pakiusap, hayaan daw nitong siya ay pagsilbihan ni Sister Xianer. Halingon ni Chen Fan kay Miss Li Xianer, bakit ito raw ba ay worthy, nang biglang dumating ang magkapatid. Divine Lord Chen, bungad ni Zong Ziming, ito raw ay binigyan ng imbitasyon ni Master Hu at ng Deputy Chief Steward. Tumingin si Chen Fan kay Miss Li Xianer, sabay tuon ng hinlalaki sa direksyon ni Miss Zong Yaoyao, nagsabing pagdating sa lakas, dignidad, insight, family background at appearance, sa aling kategorya daw ba ito nakahihigit sa babaeng ito? Kung hindi nito alam ang kanyang lugar, mas maiging magstay put na lang ito kung ayaw nitong mapahiya. Napaupo si Miss Li Xianer sa labis na pagkahiya't pagkapahiya, syempre sa ginawa niya ba namang pangmamaliit kay Chen Fan noon. Lumipat ang eksena sa fighting arena kung saan maririnig ang pilit na tawa ni Master Hu. Hahahabungad niya, so ito raw pala ay isang Divine Lord, ngunit sumagot lang si Chen Fan ng cut the crap. Nagtanong kung napag-alaman na ba nito ang patungkol sa sinabi niya. Oo Divine Lord Chen, tugon ni Master Hu, nahanap na raw nila.